Hi Libra, sinong multo mo? Sinong multo mo Libra? Sino ang taong maaring magbalik sa iyong buhay ngayong November 2025? Sino nga ba? Eto na, kuha tayo ng ilang guidance, advice, energy check tayo. Ano kailangan yung marinig? Okay, subukan po natin na maging diretso, straightforward. Libra, sinong multo mo? Anong kailangan guidance marinig nito? Libra, energy tayo. Energy check. Libra, message. Sinong multo mo, Libra? Sinong maaring magbalik sa inyong buhay? Ngayong November. Uy, meron talaga dyan palang opportunity. Hindi kailangan katakutan. Pero ito na nga kasi, sinong multo mo? The death card umangat. Di kailangan katakutan or laliman ha. Kunin pa natin yung pinaka. Okay, consistent tayo. 4 card spread. Excuse me po, inuubo ang moon child. Pero, Libra, may magbabalik talaga. Ito na yun, the death card. Sa inyo pinaka nag-highlight. Ito yung multo talaga, yung topic natin. May aahon. May mabubuhay. Ang pakiramdam po. Physically, mentally, emotionally. Aangat yung opportunity na magpakita sa'yo. Huwag kayong matakot. Sinong multo mo magpapakita mo siya? Yes, the Two of Swords. Parang ready tong magpakita. Ng alin? Nung kanyang enerhiya, ha? Siyempre, this is someone buhay pa naman. Oo. Pero dumaan na to marahil tong someone na ito sa ilang changes, ilang transitions sa kanyang life, transformation, physically, mentally, emotionally, and right now, gusto niya mapangat marahil yung opportunity to connect, reconnect, gusto kanyang makita. Okay, or gusto magpakita ng multong ito sa'yo. So, sino na yan, Moonchild? I see new beginnings. Maaaring itong someone na ito, meron talagang nagtapos na sa inyo before. In a way, nagkaroon talaga ng endings. For a new beginnings, Libra, the Ace of Pentacles ay narito. Nabibigyan kayo ng pagkakataon na magsimula ulit. Renewal, rebirth yung energy, new beginnings guys. Sobrang nagbigay diin. It could be connected sa inyong mga partner, lover, marriage, partnership in business man yan, or ano pa man, or on a soul level yung connection guys. It could be someone, your soulmate. Ang lawak ng salitang soulmate guys, sabi nga nila, it can be in the form of a lover, friends, friends or family. Kung hindi mag-resonate, Moonshot, wala naman akong someone from the past eh. Could be connected po sa mga mahal mo, mahalaga sa'yo. Pamilya. Okay? Ganong energy, malalim. Parang dito, mas magiging matatag, mas strengthen yung inyong relationship. Mabibigyan kayo ng opportunity na lalo pa kung hindi naging magaan yung inyong pinagdaanan or pinagdadaanan right now, why not? At this time, may ipabawi, makakabawi, or mapapaangat yung enerhiya na parang nagsisimula kayo sa una. Oo, para mas mapalago nyo yung inyong connection, yung commitment or partnership na ito. So, parang may another chance para sa inyong connection. May pag-asa. Or ito, nagiging hopeful itong person mo na ito, na sana ganito, ganyan. Gusto ka na nito makita, ganun yung energy na nakukuha ko. Minsan, maaring hindi ito napagtutulog. Or gusto ka niyang makabond. Gusto niyang makabuo kayo ng bonding. Ito yung multo mo. Or ito yung pakiramdam mo na marami kang gustong mangyari sa connection mo. Na sana mas makabuo kayo ng mas masasayang bagong simulain. Kahit hindi naging madali yung inyong mga kaganapan sa buhay. Pamilya, relasyon. Yun po yung enerhiya na nakukuha ko dito. Okay, sige ha. Alam ko may hugot yun. Or, bago natin kalimutan, connected din po ito sa pera.
Ace of Pentacles. Money-making opportunity. Halimbawa, meron kayong napurnadang investment or napurnadang proyekto, kliyente. This time, baka ito yung multo. Magbabalik. Magigising ang energy. I-claim na ba natin yon sa mas practical po? Libra, sinong multo mo? Sinong pabalik sa'yo? Anong kailangan mo marinig? Yung energy ni Gemini. Kuha pa tayo. Water. Hindi kailangan yung pinaka-sign, Libra. Yung energy ni Gemini, it's all about communication na kanina pa umaangat. Kahit over the net, connection. Gemini, transportation, travel. Gemini is in the 3rd house. Ang lawak dyan pumapasok yung relatives mo, family, home sector. Parang may reunion, no? Reconnection. Para sa mga bagong simulain sa inyong pagsasama. Lalo kung mayroong mga endings na naganap. I have no idea bakit ito bumagsak. Parang ito yung mga multo nyo. Gusto nyo makompleto kahit paano. Or ikaw, oo, na meron mang nawala na, merong nagkulang, or parang merong lumisan, ay mapapaangat nyo na kayo'y buo. Buo pa rin. Hindi madali, pero may mga bagong simulain akong nakikita. Magta-try ka ulit, or kayo ulit, one more time sa buhay. Water. This is about your feelings, your emotions. So, maaring ayan. Ang lawak ng water, regardless, pero yung energy ng air and water, this is about family, Pisces, Cancer, Scorpio, Air, Gemini, Libra, Aquarius. Regardless, guys, dyan ha, sa aking na-mention. Pero yan yung maaaring higit yung bigyan ng tuon, usaping pamilya, mahal sa buhay, kapareha. At ito yung multo nyo na maaaring umangat. Kahit sa simpleng pakiramdam kasi ang lalim ni The Death card, may hugot. Oo. Ayan yung umaangat. Alin na yun? Merong opportunity na kayo yung magkaroon ng mas stable, security, at yung comfort na pagsasama. Ayan. Anything din ha, sa mas practical po, money. Kung meron kayong ilang napurnada, especially from the past na kontrata, Gemini, mga ibibenta, connected yan dyan online, or kahit over the net, pag-transport, buy and sell, yan, lawak pero money-making opportunities. Merong opportunity, positive possibilities when it comes to pera. Ayan, claim na ba natin yun? Yes naman. Baka ito'y kusang ihain sa inyo ng universe. Lalo kung ito'y something na pag-alala kayo or naiwanan kayo ng worry or even takot na bakit walang oportunidad or hindi nangyari. Baka magbalik ito. Okay, yung ganong energy na nakukuha ko para sa inyo, Libra. Maganda po. Claim na natin. Patuloy na pagsabay sa ilang changes na ito na umaangat sa inyong baraha. Ito yung maaaring multo nyo. November 2025 na siyang pwedeng magbalik sa inyong buhay, Libra.